Okay, praise the Lord. A blessed good morning po sa ating lahat. A blessed good day din po. Amen. Serving Jesus in every acts. What does it mean to serve Jesus? Sinasabi sa Matthew 25 verse 40. Nagsasabi sa atin ng extraordinary na katotohanan. That when we care for others, we are serving Jesus. Sinabi ni Jesus sa Matthew 25 verse 40, "Whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me." Itong verse na to ay isa sa part ng parable kung saan pinapaliwanag ni Jesus how acts of kindness, kahit gaano ito kalaki o kaliit, ito ay nagre-reflect ng pagmamahal ng Diyos. Isipin natin, offering a cup of water sa isang taong nauuhaw, sharing a meal sa isang taong nagugutom, o kaya naman encouraging someone na feels invisible. Itong mga action na to ay masasabi nating ordinary lang. Pero ito ay nagbibigay ng napakahalagang significance, eternal significance. Dahil sa pamamagitan nito, tayo ay nagpa-participate in Jesus' work for bridging despair to hope, poverty to provision, and brokenness to restoration. Tayo ay iniimbitahan ng Panginoong Yesus na tingnan natin ang ating kapwa sa kapaligiran through His eyes. Who in your life might need compassion today? Maaaring ito ay isang tao na nadi-discourage, malungkot, o kaya struggling. So, your small act of kindness can remind them that they are seen, loved, and valued, not just by you, but by God. So, ang paglilingkod sa kapwa ay hindi hindi mo masasabing ito ay tungkol sa mga grand gestures. It is about letting God's love flow through you in everyday moments. When we live this way, we bring His presence into tangible situation and reflect His heart to the world. So pagkatapos nating talakayin yung mga mga end times, signs of the end times, panahon naman para tayo ay mag-focus in serving Jesus. Amen? So, hindi tayo kailangang masyadong mag-isip tungkol sa ano nga ba. Karamihan sa atin ay hindi na alam kung ano ang gagawin, pero naniniwala tayo na ang Lord ay hindi nagbabago. Ang Lord ay laging tapat. Kaya naman, ang Lord ay binibigyan tayo ng kalakasan sa bawat araw na ginagawa natin. Dahil sabi nga, Jesus redeemed us. Amen? So, hindi tayo kailangang malito, lalo na sa kapanahunan ngayon, na tayo ay nagkakaroon ng, alam mo yung nakikita natin sa kapaligiran,
kung ano ang sabi nga sa word ni Jesus, when we serve others, we become a part of God's work, bringing His presence. Who is in your life might need some compassion today. God stands ready to shine His love through you. Amen. So, pwede niyo ako sabayan sa prayer para sa araw na ito. Lagi nating alalahanin na si Jesus ay coming soon. Sabi, kung babalikan natin saglit, so ano yung paalala sa atin ng Lord. Amen. Huwag nating kalilimutan na ang Lord ay Jesus is sitting at the right hand of God. So ano man yung mga nangyayari ngayon sa mundo, maging kalakasan sa atin, ito ay kailangang mangyari. Ito ay nakasulat na sa Bible. Sabi nga, Israel is the greatest sign that Jesus is coming soon. Katulad sa isang prophetic billboard, Israel existence ay nagsasabi sa atin that we are in the end times. Bagamat ang mundo ay sila ay tumitingin pa sila. One more aspiration that they prepare the way for the coming Christ. But we as Christian, we prepare for the coming of our King Jesus. So dapat maging kalakasan sa atin na Jesus is coming soon. Marami kang maririnig na minsan malilito ka na at hindi mo na alam kung paano yung gagawin mo. Pero tandaan mo na ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi niya tayo pababayaan. At si Satan, hindi niya kayang agad-agad ay ilagay ang sarili niya katulad ng gusto niyang mangyari. Dahil unang-una, hanggat tayo mga Christian ay present at may kakayahan tayo magbigay ng influence, hindi ganap na may papatupad ni Satan yung kanyang end times strategy. Kasi upang isulong yung kanyang tao na kilalanin ang great crisis na gagawin niya. Ang crisis na ito ay dapat mas malaki at mas nakakatakot kaysa isang virus na may 1% ng dami ng mamatay sa mga matatanda. Naniniwala ba kayo sa crisis? Na ang crisis na ito ay ang rapture of the church. Amen? So hanggat nandito tayo, ito yung pumipigil. Ang tagapagpigil, dapat siya ay banal. Amen. Dapat siya ay impluwensya ng Holy Spirit through the church. Ngunit ang kanyang impluwensya sa pamamagitan ng Bride of Christ. Sino po ang Bride of Christ? Tayo, the believers. Kapag tayo ay inalis, kapag nangyari ang rapture. So hanggat ang church ay present, tayo, ang Antichrist ay hindi maihahayag at hindi rin siya maaaring umangat sa kanyang kapangyarihan o kaya sa kanyang katanyagan. Ngunit kapag ang church ay tinanggal sa mundo, sa rapture, yun na magsisimula ng kumilos si Satan. Kaya tayo ang blessed hope natin ay patuloy tayo. Yun ang ating blessed hope, the coming of Jesus. Okay, sa ganitong particular na pahiwatig, nagsasabi na ang mundo ay
nakahanda ng yakapin ng tinatawag na Antichrist. May tinatawag na Great Reset na ang latest attempt ay para i-push ang globalist agenda. Katulad ng leon na naghihintay na sumunggab. Ganon din si Satan. Naghihintay ng kanyang oras, ngunit naghahanda upang ilunsad yung kanyang huling pagsalakay. Magtatagumpay siya sa loob ng isang panahon, maybe 7 years. Okay? At hindi mo na kailangang masaksihan yon, yung kasuklang-suklam na panahon na ito, sapagkat ang puot ng Lord ay ibinuhos sa lupa. At ang mga nagtiwala kay Jesus, pagkatapos ng rapture ay maaaring maaliw sa pagkaalam na ang kapighatian ay hindi mananatili magpakailanman. Itong one world government ay magwawakas at ang mga bansa ay magre-rebelde sila laban sa kanya, at si Jesus ay nagbabalik upang lipulin ang mga hukbo sa lupa at ihatid ang kanyang 1,000 years na paghahari ng kapayapaan, katuwiran at katarungan. At isa sa mga paalala sa atin ng Lord, bigyang diin natin, tayo bilang mga magulang, ang ating mga anak ay pinagkatiwala sa atin. Ang unang ministry na pinagkatiwala sa atin ng Lord ay ang ating pamilya. So ano ang role natin sa panahon na to? Be a praying parents. Maging masipag tayo na ipag-pray ang ating mga anak. The battle is real. Pray to cover them with the blood of Jesus. The blood of Jesus hindi kayang matake ng mga unseen enemies, unseen devil. Ang nakikita nila ay wall of fire. Amen. Around our children. The blood of Jesus is very strong. The enemies cannot access sa life ng ating mga anak kapag covered sila ng blood ni Jesus. Ganyan din ang gagawin natin kapag ang ating mga anak ay nakapokus sa mga gadgets, sa mga signs na nakikita nila sa internet. Maging ang lahat ng kasama natin sa bahay, pray for them to be covered by the blood of Jesus. Kaya sa panahon ngayon, paalala po, maging masipag tayo sa pag-pray. Seryosohin natin ang prayer, lalo na sa church. There is power in covenant prayer. Walang saysay ang mga nabanggit ko sa inyo kung pagdating sa prayer ay di tayo nagle-level up. Paraan ni Satan ang technology na namamayagpag sa panahon ngayon. Pero sabayan natin ito ng walang tigil na panalangin. Amen? So sabi nga sa gospel ng Mark 1 verse 38, maaga pa lang, habang madilim pa, si Jesus got up and slipped out to a solitary place to pray. So from this habit, Jesus was empowered and equipped to do His Father's will. So ito ay isang pruweba ng motivation that Christ is not only our Savior, He is our example. We see that Jesus cultivated a lifestyle of prayer. And as a result, He experienced a great harvest in His teaching and prayer. Binigyan tayo ni Jesus na ang motivation para i-practice ito. Sinasabi sa Matthew 7, verse 7 to 11. Amen. Okay, so samahan niyo po ako sa prayer. Sa ating prayer, this is a safe space. Let's go off of any distracting thoughts and continue with our prayer. Amen.
let us honor our God. Sabi nga sa Psalms 8 verse 3 to 4, when we observe God's heavenly creation, grabe na, the work of His fingers, the moon, the stars, and which He set in place. What is human being that God remember him? A son of man that you look after him. So every time na tumingin tayo sa sky, makikita natin, we can remember of God's creative power. Amen? Amen. So, let us pray. Declare natin 2 Corinthians 1 verse 3 to 5. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and the God of all comfort. He comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any kind of affliction, through the comfort we ourselves receive from God, just as the sufferings of Christ overflow to us. So also through Christ our comfort overflows. So talk to Him honestly about what's on your mind and heart, and consider these things to add in your prayer. Amen. So we will praise God in the great assembly. We will exalt Him among many people. So glory to God. All the glory to God, who is able to do far more than all we could ever ask or imagine. Amen. So we are grateful to God for being with us, that Jesus is our Redeemer. So ah, hindi tayo manghihina sapagkat andyan si Jesus. Amen. May the Lord will keep you from evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in, from this time forward and forever. Amen. Thank you po. Maraming po salamat. To God be the glory. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. Amen.